para sa inyo. Tsokolate, gusto nyo? Wow! Chocolate! Kuya Drew, tingin naman. Sarap yan eh. Ako rin. Uy. Teka, di ba Santa Claus ka? Dapat marami kang candies at saka chocolate. Pinamimigay mo sa mga bata. Oo nga, no? Meron pala ako. Gusto mo? Siyempre. Eto. Santa, ikaw naman eh. Peke yan eh. Peke. Eh, hindi ka rin naman totoo eh. Puppet ka lang, Bes. 1900 BC pa lang ay gumagawa na ang ancient people ng chocolates. Pero bukod sa pagkain, ang chocolates noon ay ginawa ring form of currency o pambayad ng mga Aztec o ancient Mexican tribes. At sa kulturang Olmec, iniinom nila ang tsokolate as a religious ritual o kaya naman ay bilang gamot. Aha! Sa 12-hectare garden resort na ito, nagtatanim at nagpo-process sila ng mga proudly Pinoy made na tsokolate. Sa mga puno na ito, dito nang gagaling ang mga chocolate. Gawa sa dahon. Hindi! Gawa sa kahoy. Hindi! Kaya saan gawa? Yun lang. Hindi ko rin alam. Nga. Binibiro ko lang ni Santa. Actually, sa mga buwan ng cacao tree, gawa ang mga tsokolate. Paano? Sabay-sabay natin na alamin. Ang mga buwan ng cacao trees, tinatawag na cacao pods. Alam niyo bang walang season ng cacao trees? Ibig sabihin, buong taon itong namumunga. Aha, yes! Ito siya yung ready for harvest na kulay. Ito siya, hindi pa siya hinog. Ito yung kulay niya. Pag hinog na siya, ito na yung kanyang kulay. Nagiging orange. Ang mga na-harvest ng cacao pods, iniipon dito sa area na to para sa next step, ang pod breaking. Sa process na to mga kaaha, hinihiwalay ang beans o buto sa loob mula sa balat. Nakakalasing po ang amoy dito sa area na to. Nako! Andoy at Santa! Bakit naman kasi dyan kayo pumupwesto sa tabi ng fermentation boxes? Dyan pinapa-age ang mga kakao. Sa fermentation process na to, nagkakaroon ng chemical breakdown sa cacao beans sa tulong ng yeast na to transform ang sugar to acids or alcohol. So sa ganito na na proseso, it takes for 5 days na fermentation. Ang mga na-ferment na cacao beans, dinadala naman ito para sa next step. Ang solar drying o ang pagpapatuyo sa ilalim ng araw. Mga bes, ang tagal maging chocolate ha? Init na ba you? After 5 to 7 days of drying, ganito na ang magiging itsura ng cacao beans. Wow! Amoy chocolate na, Santa. Naamoy ko na. Mukhang malapit na. At ang last step dito sa farm, ang tinatawag na sorting o yung paghihiwalay ng beans depende sa size. At ang grinding o paggiling. Ayan na, chocolate. Yummy. Sarap. Bar circling naman ang next step. Dito tinatanggal ang mga bubble o bula sa surface ng chocolates. Sunod na pinapalamig ang mga tsokolate para tumigas. At pwede nang ipack. Abangan ninyo ang mga chocolate sa mga Christmas socks ninyo ngayong Pasko mga kaaha! Merry Christmas! Merry Christmas! So, hindi pa ako pwede kumain? Sa Pasko pa? Ang kulit mo talaga, Andoy. Puppet ka, di ba? Di ka pwedeng kumain. Malagos Golden Ticket! Woo! Invited ako mga kapitbahay! Woo! Pupunta talaga ako dito, right?
Now! Oh, tabi-tabi, mga kapitbahay. Pupunta ako sa Malagos Chocolate Museum. Heads up, chocolate lovers! Ngayong umaga, dadalhin namin kayo sa lugar na tiyak na kagigiliwan nyo. Teka, nasaan nga ba ngayon si Jarvie? Mga kaaha, ngayong umaga kasi mga kasama natin siyang mag-tour sa first ever chocolate museum in the Philippines, sa chocolate capital of the Philippines. Alam niyo ba kung saan yun? Tama, sa Davao City. Noong May 27, 2021, opisyal na idineklara bilang chocolate capital of the Philippines ang Davao City. Habang ang buong Davao region naman bilang cacao capital of the Philippines. Iginawad ito bilang pagkilala sa lugar na pinakamalaking pinagkukunan ng kakao sa bansa at bilang pagkakilala rin sa kontribusyon nito ng world-renowned chocolate producer ng Pilipinas. Kuya Drew, nandito na po ako sa Malagos at ang nasa likod ko ay ang Malagos Chocolate Museum. March 2017 nang maitayo ang Chocolate Museum at ito ang unang museum sa bansa na dedicated sa tsokolate. Ang attraction na ito ay nasa pangangalaga ng Garden Resort na pag-aari ng Fuesta Espina family. Complete tree-to-bar tour experience ang hain nito sa masa. It is our way of visually explaining how chocolates are made from tree to bar, meaning starting from the farming all the way to the finished product. Sa lahat ng mga museum na napuntahan ko rin sa ibang bansa, picture lang yung nakikita mo. And of course, meron silang tsokolate, pero dito, you can look, feel, smell, and taste the chocolates for yourself. May 4 na section ng museum. Sa unang section, matututuhan ang history and wonders ng kakao sa tulong ng mga infographics, ADP, at interactive display. At ang unang choco goal ni Jarvie ay aralin ito. So, alam niyo ba, ito yung sinaunang gamit sa paggagawa ng chocolate. So, ano talaga nila dito na preserve talaga nila yung gamit. Cocoa butter daw yung pinaka-main ingredients ng chocolate nila dito. That's why it's so delicious. Ang galing! Pero saan nga ba nagmula ang chocolates? Unang dinala ang kakao sa Pilipinas ng mga Spaniards noong mid-17th century. It was a match made in heaven dahil ang climate ng Pilipinas na just above 20 degrees sa equator ay perfect para tubuan ng kakao. Kaya naman ang Pilipinas ang first Southeast Asian country na nakapagtanim nito. Sa ikalawang section naman ng museum, isang multi-sensory experience ang matutunghayan. Dito mo susubok ang sense of sight, touch, at smell sa iba't ibang uri ng chocolate art installation. Iba't ibang iba't ibang aroma. So, parang siya bulaklak. This one is caramel. Ay, pwede maglaro. May ano ba dito po? Extend ako 1 hour. Patitrace daw ang history ng chocolate at creation nito mula sa cacao beans, sa ancient Maya at Olmec civilization. Alam nyo ba ang tsokolate noong unang panahon ay mapait at hindi matamis tulad ng pagkakakilala natin ngayon? Mula nang sumikat ito sa Europe at America, nag-evolve na rin ang chocolate sa minamahal nating matamis na lasa ngayon. Oh my God! Kuya Drew, eto na talagang hinihintay ko ang matikman mismo etong chocolate ng Malagos. It's so good. Kaya natin itong cookie. Ate, ang sarap niya ito. Ang sarap. Ito ang pinaka-favorite ko. Kasi may crispy siya. Okay. Siyempre, meron din ako dito. Ang init pa! sorry. Mga kaaha, alam niyo ba ang hot chocolate drink, ang unang chocolate treat? Binubrew ang kakao noon sa Mexican at Aztec culture. Although hindi tulad ng lasa ng hot chocolate na kilala natin ngayon, ang ginagawa nila. Ang hot chocolate naman, Ang hot chocolate naman daw ay ginagamit nila sa mga ceremonial occasions tulad ng kasal.
According to the Library of Congress, mas mababa pa raw sa average temperature ng human body na 37 degrees Celsius ang melting point ng chocolate. Matutunaw na raw ang chocolate sa 30 degrees Celsius hanggang 32.22 degrees Celsius. Kung sustansya naman pag-usapan, dark chocolate ang sagot dyan. Ang dark chocolate na may mas maraming cocoa solids kumpara sa iba ay may antioxidants at flavonoids na makakatulong na protektahan ang ating cells mula sa pamamaga o inflammation. Ini-improve din ito ang brain function at binuboost ang ating immunity at cardiovascular health. Nakalagpas na si Jarvis sa unang 3 sections ng museum. Sa huling section, masusubukan naman ang kanyang pagka-creative. Go chocolate crazy sa pag-create ng sariling chocolate sa kanilang chocolate laboratory. Sa paggawa ng sariling chocolate, bibigyan ng tunaw na tsokolate, pipili ng mold at toppings. Makapipili ng iba't ibang fillings mula sa variety of choices tulad ng chili, pistachio, cashew at iba pa. Sa hulmahan, ilalagay muna ang tunaw na chocolate saka isasama ang mga filling. At lalagyan ulit ng chocolate. Pagkatapos ay ilalagay ito sa chiller, patitigasin ng ilang minuto. Kapag matigas na, ay saka ito ilalagay sa box. Thank you, ate. I'm so excited ba tayo? Napaka-perfect, no? Ang cute! Tignan nyo. Perfect yung pagka-heart ko, no? Kayo talaga yung na-underestimate nyo yung heart ko kanina. Uy, napaka-satisfying niya pagtanggal. Tignan nyo. Oh, di ba? ASMR. Close natin. Ayan, malagos. Ngayong nakompleto mo na, Jarvie, ang buong tree to bar experience ng Chocolate Museum, eto na ang special na regalo para sa'yo. Sa hatid na chocolatey goodness ng Chocolate Museum, tiyak na mag-e-enjoy ang lahat. Hindi lang sa lasa, kundi sa matatamis na impormasyon na pwedeng matutuhan dito. Aha! Sari-saring klase ng tsokolate ang naglalabasan ngayon na paboritong pangregalo tuwing Pasko. Pero alam niyo ba kung paano ginagawa ang mga yan? Tara na ang matakam! I'm sure nakain na kayo ng tsokolate na may mani. Tsokolate na may raisins. Tsokolate na may siling labuyo. Katulad nito. Tsokolate na may tubig. Dito sa Chocolate Factory na binisita ko, Pinoy na Pinoy ang mga sangkap na ginagamit sa kanilang tsokolate. Ayos, no? 100% Pinoy tsokolate ito. Ang mga cacao beans ay mula sa probinsya ng Davao del Norte. Tayo ng tsokolate? Sige. Okay, first step. Roasting of the cow. Roasting of the cow? Aba, baka? Sorry mga kaaha, it's not the cow. It's cacao. Simulan na nga natin ang roasting of cacao. Kakakate tayo 55 minutes. Hindi 1 hour. Hindi 50 minutes. 55 minutes. Bakit 55 minutes? Para sakto lang yung pagkaluto niya kasi pag sobra na natutulog. Tapos yung temperature natin nasa 300 Fahrenheit. 300 degrees Fahrenheit. Mula sa hilaw na cacao beans kanina, na roast o naihaw na ito. So, medyo mainit pero Mainit pa yan. Sobrang init yan. Eto na! Pagkatapos ay dudurugin naman ang mga ito sa cracking machine. nakakaboy na amoy na yung kukuha. Sa winnowing, hinihiwalay ang balat o shell ng kakao. Ito ay mano-manong pagboblower sa cracked cacao beans. So, pagkatapos i-crack yung mga cocoa beans natin, gawin na natin liquid form or pwede na natin gawing chocolate liquor, no? O mga kaaha, pansinin nyo, gagawin natin liquid form ang kakao kahit walang tubig tayong inilalagay. Abracadabra! O ha? Magic? Hindi. Dahil sa taglay na Theobroma oil ng bawat cacao bean, kaya madali itong maging likido.
Itong process na to, gagawin niya at least 2 times para mas maging pino, mas fine yung grain consistency. Ang purong cocoa liquor na ito ang ginagawang mga tableya at iba-ibang uri na ng tsokolate. Milk chocolate, dark chocolate o ano pa man ang gusto nyo. Mixing na. Okay. Ito yun. Mahalagang proseso ang mixing o paghalo-halo ng lahat ng ingredients sa electric mixing machine sa loob ng 24 oras. Sa isang batch na ito ng cocoa liquor ay makakagawa ng 300 bars of chocolate. Ito naman ang tinatawag na tempering machine. Hindi pwedeng patsamba-tsamba sa temperatura. Pag nakikita natin ng mga bata parang ito na yung chocolate fountain nila Kapag hindi na temper ng maayos ang tsokolate, maaari itong matunaw kagad at hindi mamolde ng maayos. Napapansin ko na may vibrating tray. Bakit importante yung vibrating tray? Importante yung pag nag-molde para matagal yung air pocket ng quality. Okay. Para wala siyang paglabas ng bar, matagal na ito, wala siyang mga Solid. After yan, nilalagay na ngayon sa ref. Okay, after 5 minutes sa freezer, tatanggalin na nila yung tsokolate sa molde, matigas na. Lalatag nila ngayon dito sa tray, ready for packing. Now, it's time to pack those yummy chocolates.